nga sumakit ang ulo niya sa lamig at pagkatapos ko nga patuyuin yung buhok niya, pinuni ko na nga rin siya. Nilagyan ko na nga rin ng moisturizer yung mukha ni anak. Sobra kasi nagdadry dahil sa sobrang lamig dito ngayon sa Japan. Kita nyo naman si anak, doble-doble na nga yung suot niya at nilagyan ko pa nga siya ng kumot para kahit papano naman ay hindi siya ganong ginawin. Paghatid ko nga kay anak, ay umuwi na nga rin ako kaagad para naman makapaglinis ako ng bahay. Hindi na rin kasi ako pinapasok ng manager ko dahil hindi naman daw ganong busy. Kaya ang sabi niya ay mag-day off na lang ako. Diyos mio, sa isang linggo, isang beses lang ako minsan pumapasok dahil hindi raw busy sa trabaho. Pagkatapos ko nga mag-vacuum, ay naglampaso nga lang din ako at nagugas ako ng plato at pinagdiligan ko na nga rin itong mga halaman ko. Monday to Friday talaga yung pasok sa trabaho, pero dahil hindi nga busy, Diyos mio, mas marami pa yung day off ko kaysa sa pasok sa trabaho. Kung dati nga, pagod na pagod ako lagi umuuwi galing trabaho dahil ang start ng pasok ko alas 9 hanggang alas 6. Pero ayos lang naman kahit pagod na pagod ako noon dahil meron naman ako inaasahang sahod. Diyos mio, sa bago kong trabaho, alas 10 ang pasok ko. Tapos minsan 1 oras lang. Pagkatapos ko nga sa mga gawaing bahay, kumain nga lang din ako at pagkatapos ko kumain, naglakad-lakad na rin ako punta naman sa gym. Dumaan nga muna ako sa Family Mart para lang bumili ng candy at pagkatapos ko nga bumili, lumabas na din ako. Pagkalabas ko nga ng Family Mart, nakita ko pa nga itong napaka-cute na aso. Hindi nga siya pwede pumasok sa loob kaya hanggang dyan lang siya, tinihintay niya yung amo niya. Nakakatuwa nga lang din dahil maski yung aso dito sa Japan ay disiplinado. Kung nasa Pilipinas, malamang nanakaw na yan. Hindi na nga rin ako gano'n nakapag-video kanina at fast forward na nga guys, nakatapos na rin ako mag-gym. Pero bago nga ako umuwi, dadaan muna ako ng grocery para bumili ng tubig ni anak. O, ang usapan, tubig lang ang bibilin ko. Ano na naman pinagtitingin ng babae natin. Importante naman yung bibilin ko, wag kang ano dyan. Bibili nga lang din ako ng toothbrush ni anak at dahil minsan nga hindi ako makatulog, kaya bumili na rin din ako ng pampainit ng mata para makatulog. Ito na nga yung sinasabi ko, pag nadaan ako ng grocery, Diyos mio, pag talaga kumuha ako ng basket, marami na naman ako mabibili. Tignan nyo yung laman ng basket, mamaya puno na yan, anak ng Shokoy. Ayan, bumili na naman ako kung ano pinagtitingin ko rito. Tinitingnan ko nga itong mga insenso ko, ano mabango, Diyos mio, lahat mabaho. Dahil naubos na nga yung tinapay ni anak, bumili na nga rin ako ng tinapay niya pang almusal, Diyos mio. Sarap nga daw to, sabi ng nanay ko, pati siya kasi kinakain niya pag nandito siya sa Japan. O, diba yan sabing tubig lang, Diyos mio, kung ano naman nakalagay sa basket, pero wala naman ako nabiling tubig. Pag uwi ko nga ng bahay, pinatanggal ko na nga rin to sa hanger, itong mga nilaban ko, dahil maglalaban na naman ako. Diyos mio, dito na umiikot yung mundo ko sa laba, linis, tapos pag walang pasok, kay gym, ay nako, Diyos mio, hindi ko lang kung anong gagawin ko sa buhay ko. Na nga, pinaglalabas ko na nga yung mga binili ko kanina, kita mo, hanapin nyo yung tubig na bibiling ko, Diyos mio, kung ano yung bibiling nyo nang di nabili. Tapos ko nga ayusin yung mga pinamili ko, pinaglalagay ko na nga rin sa kanya-kanyang lalagyan itong mga halaman ko. Medyo mahaba na nga rin itong mini vlog namin, kaya hanggang dito na lang, maraming salamat!